Ang kalaban ay masasakop lamang sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi ng dahas at pananakit. Ito ang paraan ni Jesus, ang landas ng pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, "Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin tulad ng ginawa ni Elias?" Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. "Hindi niyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao." At nagpunta sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay conquer. Bago tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel na Word of the Day. Ganoon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Salamat pa rin sa ating mga supporters at subscribers ng Word of the Day. Dahil sa inyo, ay naitataguyod natin ang ating online mission, ang media evangelization. Mga kapatid, how do you conquer rejections? Tayo, nakakaranas tayo ng rejections madalas sa ating buhay. Lalo na sa ating mga Pilipino, mas magaling tayong manlait kaysa mag-affirm. Mas madalas tayong tumitingin sa kapintasan kaysa tingnan yung kalakasan ng isang tao. Kaya nga ito yung isang bagay na dapat mabago sa ating kultura, na maturuan tayo na palaging tumingin sa positive side ng isang tao, ng buhay, ng realidad. Ito yung isang bagay na na-appreciate ko sa ibang kultura, na they are very much affirmative and appreciative yung kanilang culture. Pero dito sa atin, napakapangit minsan ang mentality natin dahil hindi lang yung sinasabing crab mentality, yung hatakan pababa, kundi yung siraan at yung mapagpuna sa kapwa. Siguro'y bunsod ng inggit o kung ano pa mang dahilan. At dahil dito, mas madalas nating tinitingnan yung kapintasan, yung kapangitan, yung kasalanan ng iba sa halip na tingnan yung positive side ng tao. How do we deal with rejections? Ang ating Panginoong Jesus sa kwento dito sa ating gospel, ni-reject ng mga Samaritano. At ano yung reaksyon ni Santiago at ni Juan? Panginoon, sabi, galit na galit sila, no? Nangalit sa galit, no? Gusto niyo bang paulanan natin ng apoy mula sa langit itong mga Samaritanong ito? Because they saw that they rejected the Lord. How much more kung sila mismo yung nakaranas ng rejection, baka nagtikim na itong mga Samaritanong ito. Mga kapatid, tayo, paano natin hinahandle, paano natin hinaharap yung mga rejections sa buhay natin? Yung hindi ka tanggapin, hindi ka mahalin, yung siraan ka, yung gawan ka ng masama, hindi ka paunlakan, hindi ka ma-affirm ng mga tao sa paligid mo. 'Di ba? Madalas galit yung ating reaksyon. At o kaya naman ay pagkikimkim ng sama ng loob and later on paghihiganti.
Ganyan yung natural reaction natin when we feel and we experience rejections. But how do we conquer this emotion? Itong negative feeling, itong negative emotion na to, of rage, of anger. Mga kapatid, tingnan natin ang ating Panginoon. Anong sabi niya? Naparito ang anak ng tao, hindi magparusa, hindi para parusahan sila, kundi para tubusin. Yung galit, yung paghihiganti, ay hindi pamamaraan ni Jesus to address rejections. Ang pamamaraan ni Jesus is love. The assent to love. Sapagkat kapag tayo nagmamahal, umaangat tayo. Kapag tayo naghihiganti, kapag tayo ay nagagalit, bumababa tayo sa ating pagkatao. Napakahalaga na tayo ay umangat, to grow and to mature. And the only way for us to grow and to mature is to love, to conquer hatred, to conquer rejections by means of love. Mahirap siguro yun sa atin, lalong-lalo na kung tayo nandun sa sitwasyon na kung saan talagang ikay galit na galit, yung masamang-masama ang loob mo. Hindi ka man makapanakit physically, siguro ang dami mo nang nasabing masasakit na salita. But the Lord is teaching us paano natin haharapin ang ganitong mga sitwasyon sa buhay. Maganda yung ginawa nila. Pumunta sila sa ibang bayan. Mga kapatid, yung pag-atras, yung pag-iwas, ay hindi palatandaan ng kaduwagan. Hindi ito pagpapakita ng kahinaan. Minsan kasi tayo, gusto natin sugod tayo ng sugod. Pag na-reject, nasaktan ka, sugod, ganti, galit, mapanakit din. Makita natin yung pamamaraan ni Jesus dito. Umiwas sila. Iniwanan nila ang Samaria, pumunta sila sa ibang bayan. Iniiwas ni Jesus ang kanyang mga alagad doon sa kanilang galit na yon. Magandang paalala ito sa atin. Tandaan po ninyo, ang pag-iwas ay hindi kahinaan, hindi kaduwagan. Ito'y pagpapakita ng lakas ng pagmamahal. Mga kapatid, let us learn this art of loving. Itong pamamaraan ni Jesus is an art. An art of loving na dapat nating pag-aralan, dapat nating ma-imbibe, dapat nating ma-perfect sa ating sarili. Huwag sugod na sugod. Pag galit, sugod. Pag galit, ang dami nating nagagawang pananakit, sa physical man o sa pananalita man, o kahit sa ating isip, nagagalit tayo at gusto nating maghiganti. Let us learn from the way of Jesus. Love can conquer hatred, rejections, negative emotions, anger, at kahit yung paghihiganti. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng pamamaraan ng pag-ibig. Hindi ng paghihiganti, hindi ng galit, kundi tulungan mo kaming sakupin ang aming sarili ng iyong pagmamahal at pagpapatawad at pag-unawa sa kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. And simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets
kindness like